56, lahat ng bagay o bawat bagay na may hininga ay purihin ang Panginoon. Sino po dito ang may hininga? Sino po dito ang may buhay? At buhay na buhay. Ating awitan, purihin, sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen. Purihin
nagpapatunay na ikaw ang tapat. Maraming salamat dahil ikaw ang tunay na Diyos. Salamat dahil ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ay tunay at hindi nagbabago. Salamat dahil ikaw ay Diyos, kami ay hindi. Kaya kami ang patuloy na umaasa sa iyo. At ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba sa iyo ay tunay na nakadepende kung sino at ano ka, hindi kung sino at ano. Kaya anumang damdamin namin, anumang sitwasyon namin, we will set it aside because in whatever situation, you are God. Hallelujah. Diyos na lilikha ng mga kamay, hindi ka ang Diyos na umaasa kahit inuman, hindi ka rin ang nangailangan kung kahit paano man, ikaw ang Diyos, wala nang iba.
Yahweh. You are still God. Panginoon, salamat. Dahil tunay ikaw ang hari. At salamat na ang Diyos na ang aming pinapupurihan at sinasamba. At kailanman hindi magbabago. Kailanman hindi matitinag. Kailanman hindi matatalo. Kaya tunay nga, Panginoon, pinupuri kita, sinasamba, pinapasalamatan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the cross. Hindi na babago, hindi na tatalo, hindi na titinag, o ikaw na. Hindi na babago, hindi na tatalo, hindi na titinag, o ikaw na. Hindi na babago, hindi na tatalo, hindi na titinag, o ikaw na. At sa pasimulan, ika'y nakahulog, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa o pagsuman, ika'y nakahulog, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. At sa pasimulan, ika'y nakahulog, ikaw lamang ang Diyos. Sa ginhawa o pagsuman, ika'y nakahulog, ikaw lamang ang Sa iyo, Panginoon, na nakaupo sa luklukan. Sa iyo, Panginoon, na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Sa iyo, Panginoon, na ikaw ay bumangon mula sa kamatayan para sa aming kaligtasan. Sa iyo, ang mataas na papuri, pagsamba, luwalhati, glory to the King, worthy is the Lamb who was slain. Hallelujah! 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 Bago po tayo batiin po muna natin ang ating mga katabi. Nagpunta sa You Are Jehovah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Take 2. Tingin po kayo sa akin. Wala, hindi po sa likod. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ng mga pinagpala ng Diyos. Amen? Amen. So ano nga po ba yung ipinost ko nung nakaraan pagkabagyo? Father, you are King above the earth. Anong sunod? Father, you are King of all the earth. May mga kasunod pa yan na, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Bakit?
Dahil alam natin na ang Diyos ay palaging nakatuon sa mga anak niyang patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, dumaan tayo sa matinding hagupit ng bagyong Karina. Sabi ko, Lord, nakikita mo, kilala mo ang mga anak mo at hindi mo sila pababayaan. Amen? At yun nga, praise God, nandito kayong lahat, parang hindi binagyo. Amen? Magaganda pa rin at mga gwapo. Amen? Amen. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay buhay, tunay, dakila, hindi natatalo at hindi natatalo, hindi natitinag. Amen? Amen. Kaya saan ka pa? Amen? Palagi deklara, ako ay Charito. Bigyan mo nga ng 2 thumbs up ang iyong katabi. You are Charito, blessed and highly favored of God in Christ Jesus. So lahat ba tayo dito ay na kay Kristo? Amen. Ikaw ay Charito. Amen? So sa umagang ito ay pagpapatuloy natin ang ating serye. Nasa part 10 na po tayo. The conviction of the Holy Spirit. So hindi na po ako magre-review. Diretso na to. Kaya naman, sandali lang to. Orasan niyo ako. Pag naglagpas ako ng 45 minutes, i-time out niyo ako. Amen? Pero pag hindi ko patapos, hindi pa rin ako matitinan. Amen? Amen. So, the conviction of the Holy Spirit. Ano nga po ba ito? Paano ito i-a-apply sa ating mga buhay? Nakasyam na po tayo at ngayon ay pang-10. At ako po ay naniniwala na marami na kayong natutunan. Amen? By the grace of God, alam ko marami ng nakatagong mga kaalaman dyan sa ating mga isip, sa ating mga puso, at hindi lamang po ito nakatago dyan. Ito po ay kailangan mai-apply natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. Amen? Kasi walang saysay yung stored knowledge. Hanggang dyan lang, pero hindi nakikita sa gawa. Amen po ba? Amen. So before we start, let us pray. Aming Diyos, tunay at dakila, maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na idinako mo, Panginoon. At muli, Panginoon, kami ay mag-aaral. Ikaw, ang iyong banal na Espiritu, ang aming tagapagturo. Turuan mo kami, Ama. At itong mga natututunan namin ay patuloy namin maisapamuhay. Pinupuri, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pagkatunay, ikaw ay tapat. At ang iyong biyaya ay palaging bago sa araw-araw. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po, marami na ang na-discuss natin from the start of this discussion. Iba't ibang usapin regarding the Holy Spirit. Marami na po tayong na-cover ng mga biblical matters. Sa ngayon, ating pag-aaralan ang controversial na issue. Controversial po ito tungkol sa banal na Espiritu. In what sense, Pastora, bakit sinasabi mong controversial issue ang the conviction of the Holy Spirit? Tanungin niyo ako bakit? Okay, parang hindi kayo nag-almusal. Bakit? Dapat ganon. Controversial, tanong. Bakit? Yan, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Bakit nga ba? Because it is religiously believed. Ito'y pinaniniwalaan na pag ang isang mananampalataya ay nagkasala, the Holy Spirit will convict him. Iko-convict siya ng Holy Spirit sa kasalanan kanyang nagawa. Kailangan niyang magsisi or else ito ang takot. He will suffer the consequence or the consequences ng kanyang ginawa. Merong mga nakaambang pamalo, ika nga. At may katuruan silang namamalo ang Diyos. Nakaka-relate? Kaya nga minsan sa mga midweek study, Bible study,
minsan sa mga prayer meeting, sasabihin ng presider, o tumayo na yung mga pinalo at yung mga pinagpala. So, dalawa, yung mga pinalo at saka yung mga pinagpala. Kasi nga, naniniwala sila na namamalo ang Diyos. Ang tawag nila dito, the chastisement of the Lord. Meron silang minsan worship service na ang topic, the chastisement of the Lord. At ang mga pamalo daw na ito ay magkakaroon ka ng sakit. Nagkasala ka, bibigyan ka ng sakit, maaaksidente ka, magkakaroon ka ng kamalasan, mawawalang fellowship mo with the Lord. Yung pakiramdam na malayo na ang Lord, malalayo ka sa mga blessings and favor. At magkakaroon ka ng samot-saring problema upang ikaw ay paalalahanan. Di umano'y ang mga bagay na ito nangyayari para ikaw ay paalalahanan na ikaw ay nagkasala at kailangan mong magsisi. At ang pinaka-worst po, ang sabi nila, at naniniwala sila na ito ang magiging dahilan para mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. In short, mawawala ang iyong kaligtasan. Kaya ko po ito sinabi na ito ay controversial. Because they believe na ang ministry umano ng Holy Spirit is to convict the believers of their sins. Ang kanyang mga nagawa, ginagawa o kanyang magagawa ng mga kasalanan sa isip, sa puso, maging sa gawa. Kaya, kailangan talaga natin itong pag-usapan. Bakit? Titibay po tayo dito. Amen? Mawawala yung mga guilty feelings natin. Ano nga ba ang turo ng Biblia about the conviction of the Holy Spirit? So, kailangan natin maintindihan at malaman sa mga bagay na yun. Ano nga ba talaga ang turo ng Biblia about the conviction of the Holy Spirit? Kasi po, meron po silang pinagbabasehan na bersikulo. Dangan lang lamang po, napakahalaga po ng interpretasyon ukol sa mga bersikulong nababasa, mapa-Old, mapa-New Testament. We need to interpret the text according to its context. Bakit sinabi yan? Mahalaga po ang konteksto. Kailangan nating tingnan ang text sa konteksto, kung saan ito sinabi, saan ito mababasa, at kung kailan ito sinabi. We have to look at it in the light of the finished work of Jesus Christ. Kailangan palagi nating nakikita, pag-aralan, ang versikulo ba na yan, titingnan natin sa konteksto ng tinapos na gawa ni Kristo in the context of the New Covenant. Saan po ba tayo nakapaloob? Old or New Covenant? New Covenant. Pag alam mo nasa New Covenant ka na, madali mo nang madidiscern ang mga bersikulo na yan. Dahil po ang mga suspetsa nila sa bersikulong mamaya ipapakita ko po, ito ay hango sa paniniwala na sila ay nasa ilalim pa ng lumang kasunduan. Kaya di umano, pag nagkasala ang isang Kristiyano at hindi agad nagsisi, ay umaalis ang banal na Espiritu. Kaya nga minsan, nakakalungkot, may mga nagsasabi pa, let's welcome the Holy Spirit. Hindi na po natin wini-welcome ang Holy Spirit. Sapagkat the moment na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa ating born-again spirit. Amen? So, hindi na umaalis ang banal na Espiritu. Sabi nila, pag hindi nagsisi, umaalis ang banal na Espiritu, at kapag nagsisi, ay bumabalik ang Holy Spirit. Kaya po anong nangyayari sa katuruan, ang gawain ng Holy Spirit ay labas-pasok, sapagkat ang pinagbabasehan nila yung mga bersikulo mababasa
sa lumang kasunduan. So, hindi po tayo, makikinig mabuti, hindi po tayo kasali at wala tayong ugnayan sa anumang tipan na pinapapalooban po natin. Hindi po tayo kasali sa lumang kasunduan. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka na sa lumang kasunduan. We are not part of the old covenant. Tandaan mo, hintil ka. Sabihin mo, hintil ka. Tayo po'y walang tipan. Wala tayong kasunduan sa Diyos. Ang tanging kasunduan na nagkaroon tayo sa Diyos ay ang kasunduan ng biyaya. Sa pamamagitan ng ng tinapos na gawa ni Kristo. That's why we believe. Titingnan po natin ang scripture through the lens of the finished work of Jesus Christ. Amen? In the light of the new covenant, para magkaroon po tayo ng magandang appreciation, ma-appreciate po natin ang mga text and the ministry of the Holy Spirit sa kabuuan. Amen po ba? Kaya magandang pag-usapan ito at naniniwala po ako na sa pamamagitan ng inspiration of the Holy Spirit, we will understand this today. Amen? Naniniwala po tayo na pagkatapos natin maintindihan itong aralin natin ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ito po ay ipapaliwanag sa atin, maiintindihan natin ang mga bagay na ito at magkakaroon tayo ng kaliwanagan tungkol sa usapin ng the conviction of the Holy Spirit. Ipa-flash po muna natin yung versikulo na yan. Ito po ang pinagbabasehan ng kanilang paniniwala about the conviction of the Holy Spirit. At base po sa versikulo na yan, nagkaroon po sila ng doktrina, nakagawa sila ng doktrina. Isang doktrina na sinasabi nila na kino-convict ng Holy Spirit ang Kristiyano sa nagagawa nilang kasalanan. Totoo ba ito? Ito nga ba ang pakahulugan o ang ibig sabihin ng versikulong ito? So, titingnan natin ang versikulo na ito at titingnan natin ang mga konteksto sa versikulo na ito. So, pakibasa po ng malakas. John 16:8 NKJV version. And when He, referring to the Holy Spirit, has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Dito po, kinuha ang idea na kapag nagkasala ang isang Kristiyano, kino-convict ng Holy Spirit. Kaya nga madalas, pag ang isang Kristiyano ay nakita ng kapwa Kristiyano na nakagagawa ng hindi maganda, papiro niyang sinasabihan siya, "Oy, hindi ka ba kino-convict ng Holy Spirit? Mali ang ginagawa mo. Hindi ka ba kino-convict?" Ang tanong po, gawain ba ng Holy Spirit i-convict ang Kristiyano sa mga kasalanan ating nagagawa? Ikino-convict ba ng Holy Spirit ang Kristiyano sa maling kanyang ginagawa? Kaya po yan po ay pag-uusapan natin dahil mahalaga po ito. The Holy Spirit does not convict. Pakinggan, makinig maayos. The Holy Spirit does not convict individual, people, of every sin that they commit. Tagalogin ko po. Hindi po gawain ng banal na Espiritu i-convict ang isang tao o ang mga tao sa bawat kasalanan kanyang nagagawa. This is harsh. Mabigat na karne ito na kailangan nating nguyain. Kailangan matibay ang ating mga gilagid. Amen.
Sino dito ang mga matatag na ang mga gilagid sa pananampalataya? Amen? Hindi po gawain ng banal na Espiritu i-convict ang mga tao, lalo na ang mga Kristiyano, sa mga kasalanan o sa bawat kasalanan na nagagawa ng tao, lalo na ng mga Kristiyano. Honestly, sa totoo lang, hindi mo kailangan ang banal na Espiritu para malaman mo na ang pagsisinungaling ay mali. Tama po ba? Hindi mo kailangan ang banal na Espiritu na ang pagnanakaw ay mali. Maliit na yan o malaki. Hindi mo kailangan ang banal na Espiritu para malaman mo na ang pagchichismis ay mali. Amen? Hindi mo kailangan ng banal na Espiritu para malaman mo ang paglalasing ng walang humpay ay mali. Amen. Alam mo yan. Or any kind of sexual sin or any activity outside of marriage is sexual act is wrong. Hindi mo kailangan ng banal na Espiritu para malaman mo na ang mga bagay na iyan ay mali. Amen? Alam mong mali yun. Alam mong mali ang nagawa mo. Alam mong mali ang ginagawa mo at maaaring mali ang maaari mo bang gawin. It is so, pastoral, kaninong gawain ang mag-convict? It is the work of your conscience. Konsensya, mga kapatid. To tell you that what you do or what you just did or what you are going to do is wrong. So maliwanag po, hindi po gawain ng banal na Espiritu kasi hindi mo kailangan ng banal na Espiritu na mali ang iyong mga pinaggagawa. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pagchichismis, paglalasing ng walang humpay. Alam mong mali yan. And that is not the work of the Holy Spirit. It is the work of your conscience. Konsensya. Amen? So, kailangan nyo ng bersikulo? Kailangan may bersikulo to prove the point. Romans 2:15. Who show the work of the law? So, may inilagay na batas sa ating mga puso. Who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them. Maliwanag po. Trabaho po ng konsyensya magsabi sa iyo kung mali ang ginagawa mo. Pag mali, nakukonsensya ka. Amen? Pag mali, nakukonsensya ka. Kaya minsan, sinasabi mo, kinoconvict ako ng Holy Spirit. That is wrong. Hindi. Nakukonsensya ka kasi sa ginawa mo, kasi trabaho ng konsensya. I-accuse ka kung mali ang nagawa mo. At i-excuse ka naman kung tama ang ginawa mo. Amen? I-accuse ka, akusahan ka kasi mali ang gawa mo. Pero minsan may nagagawa ka na parang nababalisa ka, pero sinasabi ng konsensya, okay lang yan. Tama yung ginawa mo. Accusing and excusing ay trabaho ng conscience at ang Holy Spirit ay hindi mo po konsensya. Maliwanag po? Maliwanag po. Parang naguluhan kayo Kaya nga po ginugol natin ang siyam na sessions about who the Holy Spirit is. Naalala? Sino ang banal na Espiritu? Even His names and titles, the emblems, and the symbols used in the Bible with reference to the Holy Spirit. So we would know who the Spirit is
who the Holy Spirit is. He is a person. He is the third person of the Godhead. He is divine. The Holy Spirit is God. Amen? Sabihin mo, the Holy Spirit is God. He is divine. He is the third person of the Godhead. He is a person. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In short, hindi po siya konsensya na pag may nagawa kang kasalanan, kukonsensyahin ka ng Holy Spirit. Hindi po. Sapagkat, Kristiyano man o hindi, natural na may konsensya. Amen? Kristiyano man o hindi ay may konsensya. Lahat po tayo ay may konsensya. Taas nga po ang kamay ng walang konsensya. So, lahat tayo may konsensya. Amen? Kahit yung mga hindi Kristiyano nasa labas may konsensya, may konsensya sila. Pero hindi lahat nasa kanyang banal na Espiritu. Amen? Diyan po nagkakatalo. Ang problema lang po sa konsensya natin, because it is get seared. Ano pong ibig sabihin? Minsan, ang konsensya ay namamanhid na. Sa mga maraming kasalanan na ginagawa na paulit-ulit, iyan po ang nagiging problema ng konsensya. Sa katagalan, nabugbog na, namanhid na ang konsensya. Halimbawa, sinabi ng konsensya mo, mali yan. Hindi na po ako magbabanggit ng anumang kasalanan, alam niyo yun. Sinabi ng konsensya mo, mali ang ginagawa mo, nilabag mo yung konsensya mo. Pangalawang beses, inulit mo, sinabi ng konsensya mo, mali yan. Nilabag mo ulit, at paulit-ulit, paulit-ulit. Di mo sinusunod sa katagalan at paulit-ulit, namanhid na ang konsensya. Namamanhid pala ang konsensya. Pastora, ngayon ko lang nalaman yan. So ngayon, alam mo na. Amen? Amen. So, kaya minsan naririnig natin sinasabi ng tao na yan, manhid na ang konsensya niya. Wala na yung pakiramdam. Kahit paulit-ulit, paulit-ulit, wala na kasi namanhid na. Halimbawa, ang parte ng katawan mo, ito. Paluin mo ng paluin, ng paluin, ng paluin mo yan. Namamanhid yan. Namamanhid yan. At pinalo mo ng pinalo, sa katagalan, mamamanhid na yan, nawawalan na ng pakiramdam. Kaya minsan may mga taong hindi na nararamdaman ang kanilang ginagawang mali kasi nasanay na gawin yung mali. Amen? Nasanay na. Okay na yan. At paulit, nabugbog na ang konsensya. Kaya wala nang pakiramdam. So, kaya kahit mali, kung minsan, sa pakiramdam, tama, nagiging tama ang mali. Kaya, inuulit-ulit. Yan po yung problema ng seared conscience. It is not the work of the Holy Spirit to convict people sa mga kasalanan. So, naniniwala po ako na ang banal na Espiritu ay nagko-convict, pero hindi sa mga kasalanan. Sabihin mo, hindi sa mga kasalanan. Meron lang pong isang uri ng kasalanan. At iyan po ang pag-uusapan natin maya-maya ng konti. So, muli, I want you to know that it is not the work of the Holy Spirit. It is the work of the conscience to naturally accuse you or excuse you of the many sins you do. Yan. Titus 1:15 to 16. Basahin po natin. To the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe
Ulitin ko po. To the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe. Sino po ang pinatutungkulan nito? Who do not believe. Believers or not? Unbelievers. Tingnan po natin. Nothing is pure. In fact, both of their minds and consciences are corrupted. So, sinasabi sa versikulo na yan that the unbelievers have corrupted minds. Kahit mali, ginagawa pa ulit-ulit, hindi na nakonsensya kasi nga corrupted na ang kanyang konsensya. Diretso po natin. They claim to know God, but their actions, they deny Him. Kiniklaim nila, kilala ko ang Diyos, pero yung ginagawa, dinideny nila that they know God. They are detestable, disobedient, and, pakibasa nga po, unfit for doing anything good. Grabe, unfit. Yung word na unfit po na yan, matigas po na pagkain yan. Ibig sabihin dyan, unfit, hindi makakagawa ng anumang mabuti. Sino yon? Unbelievers. Kaya kahit alam kung ano ang tama at mali, hindi na nila alam ang tama at mali dahil nabugbog na ang kanilang konsensya. So again, it is not the work of the Holy Spirit. Paulit-ulit ko po yan sinasabi sa inyo para po mamakat sa ating mga kaisipan. It is not the work of the Holy Spirit to convict the people or individual of their sin or sins. Personal sin man yan. Dahil yan po ay gawain ng ano? Ng konsensya. So, lahat tayo may konsensya. Kaya nga lamang minsan, namamanhid na. Pero walang taong walang konsensya sapagkat yung pong konsensya na nasa loob natin, yan po ang kautusan na isulat sa ating mga puso. Na ang tawag po ay budhi or konsensya. So mahalaga po na maisip natin na may konsensya, pero hindi po gawain ng Holy Spirit ang natural na gawain ng konsensya. So next time, pag may kakilala ka o kapwa Kristiyano na may nagagawang mali, huwag mong sabihin na hindi ka makino-convict ng Holy Spirit. Alam mo kung bakit? Insulto yan eh. Kasi ang Holy Spirit nasa Kanya. Ang magkukonvict niyan, hindi ang tao, konsensya mismo. Kasi nasa loob niya yan. Nasa loob niya yan. Yan yung kautusang isinulat sa puso natin ng Diyos. So balikan po natin. John 16:8. And when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin. Tingnan niyo maigi mga kapatid. Sin. Isang salita, singular o plural? Singular o plural? Singular. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So tatlong subject po ang kino-convict ng Holy Spirit. And when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Iisa-isay po natin yan mamaya kung matatapos natin ito. So napansin niyo po yung word na singular. Ibig sabihin, this refers to a particular sin, not the many sins. Sin, isang kasalanan lang. Hindi sinabing sins. Pag sinabing sins, maraming kasalanan. Ang kino-convict ng Holy Spirit, isang kasalanan lang. One particular sin that when a person does that, pag ginawa yung isang bagay na kasalanan na yan ng isang tao, the Holy Spirit will convict that person.
And when He has come, He will convict the world of sin. So, isang kasalanan ang kinoconvict ng Holy Spirit sa buong mundo at sa mga tao. Isang kasalanan lamang. Alam ko, pinakita na to last week, pero ipapakita ko muli sa inyo para po mamakat sa ating mga kaisipan. The word convict, sa Griego pong salita, elegko. Sabihin mo nga, elegko. Ang ibig sabihin niyan, convict. Not only to convict, ang ibig pang sabihin ng elegko ay to confute, to convince, and to give caution. Ibig sabihin po ng to confute is to show the fault. Ipakita ang kamalian. Ipakita ang kamalian. Pwede po ba na mali ang nagawa mo, pero hindi mo nakita na ito ay mali? Ulitin ko po. Pwede po ba na mali ang nagawa mo pero hindi mo nakita na ito ay mali? Yes. So, minsan nga, binibigyan mo pa ng rason yung nagawa mo na mali at sinasabi mo na ito ay hindi mali. Pero ang totoo, ito ay mali. Tama po ba? Sinasabi ko po ito dahil hindi po ito tumutukoy sa lahat ng mga kasalanan at mga kasalanan. Tumutukoy lang po ito sa nag-iisang kasalanan na kapag ginawa ng isang tao na akala niya ay hindi mali, ang salita pong word, ang salita pong confute, ibig sabihin, the Holy Spirit will show that person, ipapakita ng banal na Espiritu na ang kanyang ginawa ay mali. At ano po yung kasalanan na yan? Not the many sins, but just one sin. Yan po ang sinasabi ng versikulo 8. Yan po ang sinasabi ng versikulo 8. The word of sin, isang kasalanan lamang. So remember, 3 subjects, pakibasa po. Of sin, righteousness, and judgment. Pero yan po ay may mga kasamang mga bersikulo. Hindi lamang po verse 8, pero hanggang po verse 11. So, basahin natin ang verse 11. John 16, verse 9 to 11. Of sin, because they do not believe in me. Who are they? Sino yung they na nire-refer po dyan? Those who do not believe in Christ. Yung they, sila yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. In short, they are the unbelievers. Verse 10, of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Sino naman po ang nire-refer na of righteousness? At ano naman ang koneksyon ng righteousness sa muling pagbabalik ni Jesus sa kanyang Ama? Verse 11, of judgment, because the ruler of this world is judged. Sabi ko kanina, iisa-isahin natin. So, having said this, hihimayin po natin itong tatlo na to. Titingnan natin kung ano ang relasyon ng bawat isa at kung ano ang meaning ng bawat isa. At yun po ang gawain ng banal na Espiritu, elegko, to convict. So, magsishare po ako sa inyo ng points about the conviction of the Holy Spirit. What does it mean? Ano ang ibig sabihin ng conviction of the Holy Spirit?
Yan. What is the conviction of the Holy Spirit? Point number 1. Pakibasa po. Ayun. To confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ. The word confute muli is to show your fault. Ipakita sa hindi mananampalataya ang kamalian ng pagtanggi kay Hesus Kristo. Yung ibang tao po, tinatanggihan si Kristo. Bakit? Hindi nila nakikita na ito ay mali. Tama po ba? Tumatanggi sila, hindi nila nakikita na ito ay mali. Ito po ang trabaho ngayon ng Holy Spirit. Ipakita sa taong iyan ang kamalian ng pagtanggi kay Kristo. So balikan natin yung verse 9. Ano po ang sabi sa verse 9? Of sin, because they do not believe in me. So when an unbeliever decides to reject Jesus, the Holy Spirit will confute. He will show the fault of rejecting Christ. Mali po bang tanggapin si Kristo? Mali po bang tanggapin si Kristo? Mali po ba? Nandito na. Mali po ba na tanggihan si Kristo? Tanggihan na? Mali po ba na tanggihan si Kristo? Yes. Kaisa kayo ngayon. Gusto ko malakas, nagkaisa. Mali po bang tanggihan si Kristo? Yes. Pero hindi lahat ng tao ay nakikita ang kamalian na yun. Ang akala nila, ang tinatanggihan nila ay relihiyon, isang sikta, o doktrina. Ang totoo po, mali ang tanggihan, ang regalo ng Diyos. Amen. Mali ang tanggihan ang regalo ng Diyos. Mali na tanggihan mo ang grasya ng Diyos. Sino po ba ang regalo ng Diyos at sino ang grasya ng Diyos? Walang iba kundi si Hesus Kristo. Ang sabi sa Biblia, hindi ka makakaparoon sa Ama malibang dumaan ka kay Kristo. Walang ibang daan. Walang ibang katotohanan. Walang ibang buhay maliban kay Hesus Kristo. Pero ang tanong po, meron bang tumatanggi sa regalo ng Diyos? Meron bang tumatanggi sa regalo ng Diyos? Yes, marami. Ang sabi sa Biblia, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God, ang regalo ng Diyos, is eternal life. Buhay na walang hinggan. True, sa pamamagitan lamang nino ni Hesus Kristo. So hindi ka makakarating sa buhay ng walang hanggan kung hindi mo tatanggapin si Hesus Kristo. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay. Malibang tanggapin mo ang biyaya, ang grasya ng Diyos. So what is eternal life? The gift of God. Amen? So mantakin mo, ang ganda ng regalo ng Diyos, hindi mo ito pagpapaguran. Tatanggapin mo lang yung grasya ng kaligtasan, pinatawad ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ka patatawarin ng Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Maliwanag yan sa Biblia. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Kanino pong pamamagitan? Ni Kristo. Jesus Christ alone. So tatanggapin mo lang yung grasya ng kaligtasan, pinatawad ka na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And yet, people have the audacity and say, no thanks. No thanks. Ayaw ko niyan. Okay na ako sa religion ko kasi akala nila relihiyon. Wala pong relihiyon ang dadalhin sa langit. Hindi po tayo papasok sa langit dahil ito ang relihiyon mo.
papasok ka lang sa langit dahil may relasyon ka kay Kristo. Hindi po payabangan ang pagpasok sa langit. Papasok ako sa langit kasi nagpagawa ako ng simbahan. Nagpakain ako ng maraming tao. Nagbigay ako sa mga pulubi. No. Iisa lang po ang kwento pagpasok mo sa langit. Bakit ka papasok sa langit? Sapagkat si Kristo ang aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Wala nang iba. There's no way. There is only one way, and that one way is Jesus Christ. Amen? Amen. Tanong, may mga tao bang ganyan ang pasya sa buhay? Meron. And it is the work of the Holy Spirit to confute that person and will show that person the fault of rejecting Jesus Christ. Ang totoo po, hindi lamang po ipinapakita ng Holy Spirit ang kamalian ng pagtanggi. Ipinapakita rin ng Holy Spirit ang kamalian ng hindi agad pagtanggap. Amen? Hindi lamang po ipinapakita ang kamalian ng hindi pagtanggap, kundi ang hindi agad pagtanggap. Dahil may mga tao natatanggap rin, pero sabi sa isip, saka na. Next time na lang, wala pa akong time, wala pa akong oras para dyan. Bata pa ako, marami pa akong pangarap sa buhay. Saka na. Pag wala na akong gagawin, pag natupad ko na ang mga pangarap ko sa buhay, pag nagkaasawa na ako, at pag nagkaanak na ako, nagkapamilya na ako, pag-establish na ang buhay ko. Siguro sa isip niya, pag senior citizen na ako, praise God, senior citizen na ako, and yet I have Jesus Christ in my life. Amen? At patuloy siyang nagpapakilala sa akin, patuloy ko siyang nakikilala, at patuloy kong na-enjoy ang fellowship with the Lord. Amen? At lahat ng mga pangako niya, tinutupad niya. That's why I am so much blessed and highly favored. I am Charito. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin na ang Kaya marami ang nagsasabi, huwag muna ngayon, wala pa akong time. Sino ba may hawak ng time mo? Pag sinabi niya, your time is up, pass your paper. Amen. Hawak niya ang time. Kaya huwag mong sabihin na wala kang time. Talagang wala kang time kasi pati time mo, hawak niya. Amen? May mga tao bang ganyan ang pasya? Sa totoo lang, hindi naman sila talaga kontra. Pero ang sinasabi lang nila, huwag muna ngayon. Ano bang sinasabi ng Holy Spirit? Ayan. Pakibasa po ng malakas. Ayan. Nagpaspas kong aking. Ayan. So as the Holy Spirit says, anong sabi niya? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ngayon, ang sabi ng banal na Espiritu, pag narinig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Amen? Today, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Today. Ngayon mismo. Sa book po ng Hebreo, 3 beses po yan nabanggit. Bakit nabanggit ng 3 beses? Lubhang napakahalaga. Nabanggit po yan dyan sa Hebrews 3:7-8. Nabanggit po yan sa Hebreo 3:15 at saka sa Hebreo 4:7. Bakit? It is very important. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Baka bukas, huli na ang lahat. Sabi ng iba, bukas ko natatanggapin. Paano ka na kasi siguro na bukas, buhay ka pa? Baka bukas, gusto mo na, pero hindi ka na umabot. Wala nang time. Gusto mo na, pero huli na ang lahat. Amen? Huli na ang lahat.
2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. When is the accepted time? Now. Not tomorrow. Tomorrow may be too late. Now is the time. That is why we are letting you know that it is the work of the Holy Spirit to confute the unbeliever of rejecting Christ, as well as delaying the most important. Kung meron man pong mahalagang desisyon kang gagawin, wala na pong ibang pinakamahalaga sa buhay na ito, kundi tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Ang buhay natin dito, temporary lang. Sa mata ng Diyos, hindi ka na umabot ng isang araw sapagkat sa Diyos, ang isang araw ay katumbas ng 1,000. So, ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo, tanggapin mo si Jesus. Because now is the day of salvation. When is the day of salvation? Now. When is the day of salvation? Now. When is the accepted time? Now. Not tomorrow. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. To confute. Ang sabi niya, mali na tanggihan mo si Jesus. Sabi ng iba, bukas na. Sabi ng Banal na Espiritu, mali. Bakit? Huwag ipagpabukas ang sinasabi ng Holy Spirit. Ngayon na. I think this is second to the last verse. Proverbs 27:1. Never boast about tomorrow. Huwag mong ipagyabang ang bukas. You don't know what will happen between now and then. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Tama? Hindi tayo siguradong bukas buhay pa tayo. Kaya kinakailangan anumang pwedeng gawin mo na ngayon. Do not put on tomorrow what you can do for today. Nung bata pa ako, high school pa ako, ano ko na yan? Anong tawag dyan? Ano ko na yan sa sarili ko? Do not put on tomorrow what you can do for today. Make every day the best day of your life. Ito ngayon, siguraduhin mo the best day of your life kasi hindi mo alam ang bukas. Amen? Hindi tayo siguradong may bukas pa. Pero alam natin, may bukas tayo. Tayo'y sa Kanya, magpakailan pa man. Amen? Amen? It is important that the Holy Spirit ministry is to confute the unbelievers of the fault of rejecting as well as the fault of delaying in accepting Christ. Yan po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Again, I want it clear, it is not the work of the conscience. Pagdating sa Holy Spirit, spiritual na bagay yan. Amen? Spiritual na bagay yan. So, balikan natin. John 16:9, of sin because they do not believe in me. Of sin, sinong pinapatungkulan? The unbelievers. Isang sin lang. Isang sin lang. Kaya nga sin. Ang sabi sa versikulo, sin. Of sin, hindi of sins. Of sin because isang kasalanan lang. The sin of rejecting and delaying in accepting Jesus Christ. Remember the word confute, to show that person the fault. Ipakitang mali na tanggihan si Jesu Cristo. Amen? So, the conviction of the Holy Spirit. Number 1, pakibasa. To confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ. Number 2, next week. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilang minuto po ba ako umabot? Na-date po ba? Okay, so
next week. So for the meantime, our big idea, in Christ, I am always righteous and victorious. Pakibasa po. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Muli, Panginoon, tinuruan mo kami